Ano ang ibig sabihin na si Jesus ay anak ng Diyos? Si Jesus ay hindi anak ng Diyos sa paraang iniisip natin, tulad ng relasyon sa pagitan ng ama at ng anak dito sa lupa. Hindi nag-asawa ang Diyos at nagkaroon ng anak. Si Jesus ay anak ng Diyos dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao. 1:11-14. Si Jesus ay anak ng Diyos at siya ay nililiman ng banal na espiritu sa tiyan ng kanyang ina. Sinasabi ng Lucas 1:35, sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, darating sa iyo ang banal na espiritu at ang kapangyarihan ng kataas-taasan ang lililim sa iyo. Dahil dito, ang banal na ito na iyong ipapanganak ay tatawaging anak ng Diyos. Sa panahon ng Biblia, ang katagang anak ng tao ay ginagamit upang ilarawan ang isang tao. Ang anak ng isang tao ay tao. Sa panahon ng paglilitis kay Kristo sa harap ng mga pinuno ng mga Hudyo, sinabi sa kanya ng pinakapunong saserdote, inuutusan kita sa pamamagitan ng buhay na Diyos. Sabihin mo sa amin kung ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Mateo 26:63. Sinabi ni Jesus sa kanya, tama ang iyong sinabi, gayunman, sinasabi ko sa iyo, mula ngayon ay makikita mo ang anak ng tao na nakaupo, siya ay makikita mo sa kanang kamay ng makapangyarihan at dumarating sa mga ulap ng langit. Mateo 26:64. Pinunit ng pinakapunong saserdote ang kanyang damit at sinabi, siya ay namusong. Bakit kailangan pa natin ang mga saksi? Narito, narinig ninyo ang kanyang pamumusong. Ano ang palagay ninyo? Sumagot sila, siya ay nararapat na mamatay. Mateo 26:65-66. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ng mga Hudyo kay Pilato, kami ay may kautusan at ayon sa aming kautusan, dapat siyang mamatay, sapagkat sinasabi niya na siya ay anak ng Diyos. 1:19-7. Bakit ang pag-aangking anak ng Diyos ay maituturing na pamumusong sa Diyos at nararapat na hatulan ng kamatayan? Nauunawaan ng mga pinuno ng mga Hudyo ang ibig sabihin ni Jesus ng kanyang sabihin na siya ay anak ng Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos ay nangangahulugan na magkapareho sila ng katangian ng Diyos Ama. Ang pag-angkin ni naman na siya ay Diyos ay pamumusong sa Diyos, ayon sa mga pinuno ng mga Hudyo. Dahil dito, nais nilang mamatay si Jesus. Malinaw na ipinahayag ito sa Hebreo 1:13. Siya ang kaliwanagan ng kaluwalhatian ng Ama at ang ganap na kapahayagan ng pagka-Diyos ng Ama. Siya ang mahawak ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos niyang gawin ang paglilinis sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng kamahalan sa kaitaasang dako. Ang isa pang halimbawa sa kahulugan ng pagiging anak na hindi ayon sa pagpapakahulugan ng tao ay matatagpuan sa Juan 17:12, kung saan inilarawan si Judas bilang anak ng kapahamakan. Sinasabi rin ng Juan 6:61 na si Judas ay anak ni Simon. Ano ba ang ibig sabihin ng Juan 17:12 noong inilarawan nito si Judas na anak ng kapahamakan? Ang salitang kapahamakan ay nangangahulugan ng pagkasira, pagkawasak o pagbasura. Si Judas ay hindi literal na anak ng pagkasira, pagkawasak o pagbasura. Subalit, ang mga bagay na ito ang makikita sa buhay ni Judas. Si Judas ay larawan ng kapahamakan. Sa kaparehong pagpapakahulugan, si Jesus ay anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay Diyos. Si Jesus ay ang Diyos na nagkatawang tao. 1:11-14. Yan ang aming sagot sa tanong na, ano ang ibig sabihin na si Jesus ay anak ng Diyos? Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirerekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panoorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.